Napapansin mo bang mas madalas na ang luha kaysa sa tawa? Mas ramdam mo na ang bigat kaysa sa saya? Baka hindi mo lang napapansin, pero pinipilit mo na lang ang relasyon na matagal nang wala sa tamang direksyon. At kung ikaw ito, tandaan mo ang linyang ito mula sa Stoicism. Ang pinakamabigat na tanikala ay hindi nakikita. Ito yung pilit mong pinanghahawakan, kahit matagal nang dapat bitiwan. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers, sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang problema sa maraming tao, lalo na pagdating sa relasyon, ay hindi sila marunong kumilala kung kailan tapos na. Natatakot tayong humarap sa katotohanan na minsan, hindi lahat ng pagmamahal ay sapat. Naalala mo yung unang mga araw, masaya, puno ng kilig, halos hindi mo mapigilan ng umiti. Pero ngayon, nagiging mabigat na lang siya. Imbes na freedom, parang kulungan. Imbes na saya, puro pressure. Ito ang masakit. Kahit alam mo nang hindi ka na masaya, pinipilit mo pa rin. Bakit? Dahil sa takot na mag-isa. Dahil sa guilt na baka ikaw ang mali. Dahil sa alaala ng kung paano kayo nagsimula. Dahil iniisip mong baka magbago pa siya. Pero gaya ng sinasabi ng mga Stoic philosophers, you cannot control the will of another. You can only control your own response. Ibig sabihin, kahit pilitin mo, kung wala na talaga, wala ka ng laban. Kapag pinipilit mo ang relasyon, ito ang nangyayari. Unti-unting nauubos ang sarili mo. Binibigay mo lahat kahit wala ka nang natitira. Yung tipong lagi kang nag-a-adjust pero siya, parang wala lang. Hugot line, hindi mo mapupuno ang isang baso na butas. Kahit gaano pa karaming tubig, ang ibuhos mo. Nawawala ang respeto, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Kasi bawat araw na pumapayag ka sa bagay na hindi na totoo, binabaliwala mo ang sarili mong halaga. Real talk. Kung mahal mo talaga ang sarili mo, bakit ka pumapayag na maging option, hindi priority? Mas napapahaba lang ang sakit. Akala mo pinoprotektahan mo yung relasyon, pero ang totoo, pinapalawig mo lang ang paghihirap. Mas mahirap bitiwan kapag masyado nang tumagal ang pagpipilit. At kung tutuusin, ito ang pinakamahirap tanggapin. Minsan, hindi na pagmamahal ang nagdudugtong sa inyo, kundi takot, guilt at attachment. Sabi nga ng Stoics, attachment is the root of suffering. Learn to let go and you will find peace. Ano ang dapat gawin? Hindi ko sasabihin, sa'yo agad na umalis ka na, kasi hindi. Ganoon kasimple ang emosyon. Pero ang unang hakbang ay maging brutally honest sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, totoo pa ba ang pagmamahal o attachment na lang? Masaya ka pa ba o binibilang mo na lang ang araw? Nagmamahalan pa ba kayo o nagtitiyagaan na lang? At tandaan mo ito mula sa Stoicism. Huwag mong ipilit ang bagay na wala sa kontrol mo. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagtanggap ng katotohanan. Kaya ang unang solusyon ay acceptance. Hindi mo mababago ang isang bagay kung hindi mo muna aaminin na may mali. Acceptance is clarity. Acceptance is courage. Acceptance is the first step to freedom. Alam mo yung pakiramdam na kahit magkasama kayo, parang ang layo niya. Yung tipong dati, simpleng message lang, kinikilig ka na. Pero ngayon, kahit buong araw kang mag-effort, parang wala ng halaga. Baka senyales na ito na pinipilit mo na lang ang relasyon. Sabi nga ng Stoics, kapag wala na ang harmony, huwag mong gawing tanikala ang dapat sanay naging kalayaan. Hindi ito laging halata. Minsan, natatabunan siya ng routine, ng sayang kasi, at ng takot sa hiwalayan. Pero may mga malinaw na senyales na hindi mo pwedeng baliwalain. At ngayon, isa-isahin natin yan. Sign verbal 1. Mas marami na ang effort kaysa sa tunay na connection. Kapag nasa healthy na relasyon ka, ang effort ay dapat dalawahan. Kahit hindi equal palagi, may balance, may give and take. Pero kung napapansin mong ikaw na lang ang laging nagte-text, laging nag-aabot ng oras, laging nag-i-initiate ng usapan, laging gumagawa ng paraan para magkasama kayo, habang siya parang wala lang. Senyales na to. Real talk. Kung ikaw na lang ang humihinga sa relasyon, matagal na itong patay. At ano ang epekto nito? Nababawasan ang tiwala mo sa sarili. Kasi iniisip mo, ano bang mali sa akin? Bakit hindi siya nag-e-effort? Nagtatanim ng resentment. Habang ikaw todo bigay, siya parang wala lang. Nawawala ang excitement. Kasi hindi mo naramdam na gusto ka rin niyang makasama. Hugot line. Parang naglalaro ng chess na mag-isa. Kahit galing ng galaw mo, walang saysay kung walang sumasagot sa kabilang panig. Sabi ng Stoics, do not waste yourself on those who do not reciprocate. Love is not slavery, it is harmony. Sign number 2, mas madalas ang away kaysa sa saya. Lahat ng relasyon may conflict. Normal yan. Pero kapag ang away ay mas naging madalas kaysa sa mga sandaling masaya kayo, malaking senyales yan na pinipilit nyo na lang ang relasyon. Lahat ng simpleng bagay na uuwi sa argumento. Maliit na pagkukulang, pinalalaki. Ang dating lambingan, napapalitan ng tampuhan.
At mas masakit, minsan hindi na tungkol sa issue, kundi sa tono ng pakikitungo. Dati, lambing ang boses niya. Ngayon, iritado. Dati may pasensya siya. Ngayon, kahit simpleng bagay, nagiging trigger. Real talk, kung mas marami na ang luha kaysa sa ngiti, hindi na pagmamahal ang nagpapatakbo ng relasyon, kundi sakit. At minsan, dahil ayaw mong bumitaw, pinipilit mong isipin, normal lang to. Face lang siguro. Pero kung taon na ang binilang, baka hindi na face, baka reality na. Stoic line. Peace of mind is priceless. Do not chain yourself to constant conflict. A heart at war can never find freedom. So ano ang dapat mong gawin kung nararanasan mo ang mga senyales na ito? Pause and observe. Huwag agad mag-react. Obserbahan mo kung pattern ba talaga o baka isolated moments lang. Communicate honestly. Hindi sapat na kinikimkim mo lang. Sabihin mo ng diretso, nararamdaman ko na parang ako na lang ang nag-i-effort. Stoic approach. Focus sa feelings mo, hindi sa paninisi. Check alignment. Tanungin mo sarili mo, may pareho pa ba kayong vision? O magkaiba na ang direksyon nyo? Kung hindi natugma ang mga pangarap nyo, mahirap nang ipilit. Balance effort. Sa healthy na relasyon, may give and take. Kapag ikaw na lang ang nagbibigay, alalahanin ang stoic truth. You cannot control another's effort. You can only decide if you will still stay when it's one-sided. Napansin mo ba na minsan hindi ka na nagstay dahil mahal mo pa siya, kundi dahil takot ka kung anong mangyayari kapag wala na siya? Sabi ng Stoics, ang pinaka nakakatakot na pagkakakulong ay yung iniisip mong wala kang buhay sa labas ng isang tao. Kung ganito ang nararamdaman mo, baka hindi na pagmamahal ang dahilan ng relasyon, kundi guilt at takot. Sign number 3. Nananatili ka dahil sa guilt, hindi dahil sa love. Maraming tao ang nananatili sa relasyon dahil sa guilt. Sayang kasi lahat ng pinagdaanan namin. Baka masaktan siya kung iwan ko. Pinaglalaban naman niya, kaya nakakahiya kung ako yung bibitaw. Pero real talk, kung guilt lang ang dahilan bakit ka nandyan pa, hindi mo na mahal, naawa ka na lang. At alam mo kung ano ang masakit. Hindi lang ikaw ang lugi dito, pati siya. Dahil binibigyan mo siya ng fake love. Dahil pinapakita mong okay pa kahit hindi na. Dahil hinahayaan mong malunod siya sa illusion na totoo pa ang lahat. Hugot line. Kung naaawa ka sa kanya kaya ka nananatili, isipin mo rin, hindi ba mas masakit kapag nalaman niyang hindi na pala siya mahal? Kundi tinitiis lang. Sabi ng Stoics, it is not mercy to stay in falsehood. Mercy is in truth kahit masakit. Sign number 4. Takot kang mag-isa kaya mo pinipilit. Isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit maraming tao ang nakakulong sa relasyon na matagal nang wala ay dahil takot silang mag-isa. Takot sa katahimikan. Takot sa mga tanong ng ibang tao. Bakit nag-break kayo? Takot magsimula ulit. Takot sa posibilidad na walang ibang darating. Pero ang Stoics malinaw dito, kung ang dahilan ng pananatili mo ay takot, hindi iyon pagmamahal. Pagmamahal ay kalayaan, hindi pagkakakulong. Real talk, hindi nakakulong ang taong marunong mag-isa. Ang tunay na nakakulong ay yung taong hindi makagalaw nang wala ang isang tao. At kapag takot ang dahilan ng pananatili mo, ito ang nangyayari. Nawawala ang tunay mong identity. Lumiliit ang mundo mo. Natatali ka sa isang relasyon na hindi na nagdadala ng growth, kundi ng trauma. Hugot line. Hindi ka pinanganak para maging half ng ibang tao. Kumpleto ka. Pero nakakalimutan mo kasi natakot kang maglakad mag-isa. Ano ang unang hakbang kapag napagtanto mong guilt? O takot na lang ang dahilan ng relasyon? Kilalanin ang totoo. Aminin mo sa sarili mo, hindi ko na siya mahal. Naaawa lang ako. O kaya, hindi ko siya mahal. Natatakot lang akong mag-isa. Stoic truth. Freedom begins when you stop lying to yourself. Shift your perspective. Kung takot ka mag-isa, isipin mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ikaw at ikaw buo na. Kung guilt naman, isipin mo. Mas mabuti ang isang sugat na totoo kaysa peking gamot na nagpapalala lang. Practice detachment. Stoic exercise. Isulat sa papel ang lahat ng dahilan bakit ka nananatili. Lagyan ng checkmark kung love pa ba talaga o guilt at fear lang. Doon mo makikita kung saan ka nakakulong. Ang pinakamahirap na senyales na pinipilit mo na lang ang relasyon ay yung hindi mo na nakikita ang sarili mo. Yung tipong nawawala ka na sa proseso ng pagsubok na ipaglaban ang isang bagay na matagal nang wala. Sabi ng Stoics, ang pinakamalaking pagkatalo ng tao ay hindi yung iniwan siya, kundi yung iniwan niya ang sarili niya. Sign number 5, nawawala ka na sa sarili mong relasyon. Ito yung punto na hindi mo nakilala kung sino ka kapag wala siya. Hindi mo na alam ano ang gusto mo kasi lahat nakabase sa gusto niya. Nakalimutan mo na ang mga pangarap mo kasi puro relasyon na lang ang iniisip mo. Real talk, kung nawala ka na sa sarili mo, hindi na karelasyon ang meron kayo, kundi pagkakakulong. Dati may hobbies ka. Ngayon wala na. Dati may sariling mundo ka. Ngayon, umiikot ka na lang sa kanya. Dati may boses ka.
Ngayon, natatakot ka ng magsalita kasi baka magalit siya. Hugot line. Ang pinakamalupit na breakup ay hindi yung iniwan ka ng mahal mo, kundi yung iniwan mo ang sarili mo habang kasama siya. At bakit ito nangyayari? Dahil pinilit mong patunayan na kaya pa. Dahil inuna mong manatili kaysa alagaan ang sarili. Dahil iniisip mong obligation ang love, hindi choice. Pero sabi ng Stoics, he who loses himself for another loses everything. Love must never cost you your soul. Paano mo malalampasan ang huling senyales na ito? Paano ka babangon kung matagal ka nang nawawala sa sarili mo? Step 1. Balikan ang sarili. Magtanong, sino ka bago siya dumating? Ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon? Isulat ang mga ito at unti-unti mong balikan. Step 2. Separate love from identity. Ang pagmamahal, hindi dapat nakakabura ng pagkatao mo. Kung nawawala ka na, mali ang direksyon. Stoic line. Love should add to your being, not erase it. Step 3. Practice letting go. Not as loss, but as liberation. Kapag tinapos mo ang relasyon, huwag isipin na natalo ka. Isipin mo, natapos na ang chapter, oras na para magsulat ng panibago. Stoic mindset. Do not grieve because it ended. Rejoice because you lived, you learned, and now you are free. Step 4. Build your inner peace. Maglaan ng oras para sa sarili. Journaling, meditation, pag-aaral, pagtuklas ng bago. Ang Stoic practice ay simpleng tanong araw-araw. Ano ang kaya kong kontrolin ngayon? Ano ang hindi ko kontrolado na dapat kong bitawan? Kung naramdaman mong ikaw ay nasa sign number 5 na nawawala ka na sa sarili mo. Ito na ang pinakamalinaw na sagot. Hindi na pagmamahal ang hawak mo, kundi tanikala. At sang tanging paraan para makalaya ay tanggapin at bitawan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may lakas ka na bumalik sa sarili mo. Ngayon gusto kong tanungin ka, sa 5 senyales na ito, alin ang pinakatumama sa'yo? Endigan chuaw na sumaghakbang bro makalis sa isang relasyon na pinipilit mo na lang. I-share mo sa comments, baka ang kwento mo ay makatulong sa iba. At kung gusto mong matuto pa ng mga Stoic teachings tungkol sa acceptance, letting go, at kung paano maging buo kahit wala kang karelasyon, huwag kalimutan like at i-subscribe. Do not force what is dying. Do not beg for what is leaving. Your freedom is worth more than a love that no longer breathes. Huwag mong kalimutan. Ang pinakamahalagang relasyon na meron ka ay yung relasyon mo sa sarili mo.